do this kapag hindi siya nagpaparamdam once na hindi mo inuunahan. Yes. Nasa situation ka ba na ito sa ngayon, utol? Na kapag hindi ka nagpaparamdam o kapag hindi mo siya inuunahan ay hindi rin nagpaparamdam yung partner mo, or wala malang pagre-reach out, or hindi ka malang kinikibo. Ito mga utol kasi may mga natatanggap din akong katanungan na kagaya neto na Kuya Kiko. Ano ba yung dapat kong gagawin na kapag yung partner ko is hindi nagpaparamdam once na hindi rin ako nagpaparamdam? Ito depende kasi ito sa situation. That's why may mga nahahantong na hindi na kayo kinikibo ng mga partner ninyo. Dahil din po yan sa pagsasanay ninyo sa kanila na kayo yung nauuna. Like for example na lang sa pag-good morning. Once na masanay kasi yung partner mo na ikaw itong palaging nagunguna or nangungunang mag-good morning sa kanya, then asahan mo po, darating din yung araw na hindi talaga yan magme-message sa'yo once na hindi ka nangunang nag-message sa kanya. Dahil sinanay mo siya dun nasanay siya na ikaw itong nangunguna. So ito try nyo pong i-test or subukan yung partner ninyo sa ngayon. Na dito natin malalaman kung gaano siya ka-interesado sa'yo. Na kung na-excite pa ba siya sa'yo. Na kung hindi ka pala magme-message is hindi rin talaga siya magme-message sa'yo. Subukan nyo po. Halimbawa na lang, araw-araw is ikaw itong nangunguna hanggang sa kanya ngayon or hanggang kanina. Pero subukan nyo po bukas na huwag talaga ninyong pangungunahan yung mga partner ninyo. Na teka lang Kuya Kiko, paano yan? Nasanay nga siya na ako talaga itong palaging nangunguna. So baka magtataka yun. Then gumawa na lang po kayo ng dahilan. Subukan nyo bukas na hindi magparamdam, na dito mo malalaman kung magre-reach out din talaga yung partner mo. Kung nag-reach out po siya utol, then talagang may pag-alala pa siya sa'yo. Pero kapag hindi talaga mag-reach out, dumating na maghapon na wala pa rin paramdam sa'yo, is nasanay na po siya. Na ibig sabihin utol is wala rin talaga siyang pagkikare na sa'yo. Kumbaga sinasakyan ka na lang. And then huwag po kayong matakot na gawin yung bagay na ito. Kasi dito mo po malalaman kung gaano ka pa kahalaga sa partner mo. Ikaw ba? Okay lang ba sa'yo na manatili sa taong hindi ka naman pala na mahalaga sa kanya? Diba? Kaysa mananatili ka dyan na kung hindi ka magre-reach out is walang-wala ka rin naman pala sa kanya. Hindi ka siguro sumasagi sa isipan nun or hindi ka lang naman iniisip ng taong yun. So okay lang ba sa'yo yun? Then gawin nyo po yung bagay na ito na dito talaga magkaalamanan kung totoong may pag-care or may pagmamahal pa yung partner mo sa'yo. Kasi yung iba dito is dito mo rin mahuhuli na ginagamit ka lang naman pala. So ngayon magtataka yung partner mo. Like for example, nag-message ka na maghapon na babe pasensya na. So ito po yung sasabihin ninyo. Babe pasensya na talaga, may tinapos lang ako kanina, nagka-busy ako paggising ko kaninang umaga is may ginawa na ako kaagad. So ganun po yun, may hinabol po akong gawain So pero at least nalaman mo na once na kung hindi ka pala magme-message is never talagang magme-message yung partner mo. Yes utol So kung ikaw naman na babae, okay lang ba sa'yo yun? Nasasanayin mo siya na ikaw na lang itong palaging mangunguna? Kasi sa totoong pagmamahalan, dito mo talaga malalaman na kung mag-message yung partner mo sa'yo na babe good morning, uy teka lang parang nauna akong magising sa'yo kamusta ka na dyan? So kapag ganyan utol is may pagkikare and then nagpapakita po ito na yung tao na yan ay sincere sa'yo. Lalong-lalo na sa mga binabaliwala dyan. Na Kuya Kiko, 2 araw na, 3 araw na hindi man lang nagpaparamdam yung partner ko. Kung hindi ko man lang siya kakamustahin, ay wala talagang message na inaabot sa akin or hindi man lang nagpaparamdam. Pero kung mag-good morning ako is nag-good morning din siya. Pero hanggang doon lang. See? So ito mga utol, huwag na po kayong magpakabulag. Please lang. Tulungan nyo po ang inyong sarili dahil kung minsan is, yes, may tumatagal nga na relationship. Dahil lang din po yan sa kayo po mismo ay nagpapakabulag.
na hindi ninyo alam is nag-aaksaya at saka nag-aaksaya na lang pala kayo ng panahon na mauuwi lang din balang araw sa wala. So why not sa ngayon palang istuldukan nyo na? Kung alam mo naman na hindi ka naman ganun ka-importante sa taong ito. Ha, sa mga binabaliwala dyan, yes, kapag hindi po kayo mag-message is wala rin talaga nga pagpaparamdam yung mga partner ninyo. Yes, subukan nyo po. Ha, and then try nyo po once na ma-validate na ninyo na parang wala na siyang pagkikare sa inyo, gawin nyo po yung no contact rule. Mag no contact po kayo. Halimbawa na lang hindi ka nag-message sa ngayon, wala rin siyang pagpaparamdam. And then kinabukasan is hindi ka pa rin magme-message kasi wala nga siyang pagpaparamdam sa iyo eh. So ngayon ang gagawin mo is tuloy-tuloy mo po. Dahil hantong po yan sa pangatlo, pang-apat or pang-limang araw ay magpaparamdam na po yan. Na babe, oy teka lang. Bakit 3 araw hindi ka na nagme-message? Pero, di ba kung titignan natin, hihintayin niya pa na umabot ng 3 araw bago siya magpaparamdam? So saan yung pag-care dyan? Ibig sabihin kung may nangyari na pala sa iyong masama is, huli na yung lahat, saka pa lang niya malalaman na pangatlong araw na pala na nawala ka na. Di ba? So matatawag mo pa rin bang partner ito? So, ganun na nga utol. Hana, kung makikita mo lang naman na hindi ka na mahalaga sa taong yan, bakit ka pa mag-aksaya ng panahon? Gawin mo po yung no contact rule talaga. Nasa pangatlong araw kung mag-message man siya is huwag mo na rin kibuin. Ipakita mo na, oy, ganito pala ha, na kung hindi ako magpaparamdam is wala ka rin pala. Then bakit ka pa magpaparamdam? Hindi ibig sabihin na sa pangatlong araw, kung kailan ka lang niya kinausap, kung kailan lang siya nagparamdam, and then kikibuin mo pa rin siya, then talagang mauuto at saka mauuto ka lang utol. Kailangan mo rin maging matalino. Kailangan mo rin talagang buksan ang iyong isipan. Na niloloko ka lang pala, na ginagamit ka lang pala. Kung ikaw mismo, I know, mga matatalino naman kayo, pero yung iba kasi dyan is sinasadya na magpapakabobo. Dahil mahal nila yung tao, dahil masarap, yes, dahil may pera, na kung ano-ano pa. So nagpapakabulag na lang. Dahil takot mag-isa, dahil takot kang mag-isa. Yes, isa pa itong rason. Pero, hindi naman sabihin nating excuse o magiging excuse pa rin na manatili ka sa isang tao na hindi ka naman mahalaga sa kanya. Dahil na lang sa mga ganung bagay, na kung pera lang din yung habol mo, na kung ayaw mo lang ding mapag-isa, is still utol nag-aaksaya at saka nag-aaksaya or inaaksaya mo pa rin yung panahon mo. Sa oras na yan o sa mga bagay-bagay na yan. Sa taong hindi ka naman mahalaga, iba pa rin kasi na may pagmamahal or totoo kayo sa bawat isa. Na wala kayong inaaksaya, na hindi lang din mauuwi sa wala. Kasi pang matagalang kaligayahan po yung matatamasa mo dito. Kaysa sa mga ganito nga, na binabaliwala ka lang, panandalian lang din po yan. And then, pagdating ng araw ay kakalasan or maghihiwalay pa rin kayong dalawa. So hihintayin mo pa ba yun? Siyempre hindi na. Okay? So yun po ang gagawin ninyo utol. Subukan nyo po, itetest nyo yung partner ninyo. And then, gawin nyo po yung no contact rule. Huwag kayong magparamdam dahil tiyak mapapraning or mababalisa po yan. Or kung minsan, kapag wala talagang pakialam ay hindi po ito tatalab na parang baliwala ka lang. So bakit ka pa magpaparamdam? I-let go mo na yung taong yan and then mag-move on.